nakakahinga. After praise and worship, ako na pala. Hindi pa ako nakakahinga, hindi pa ako nakakapagpunas ng pawis. Ako na. Amen. But you know what? Tonight, naniniwala ko na hindi na tayo gustong bitilin pa ng Panginoon. Amen. Gusto niya tuloy-tuloy na. Sino dito yung gusto tuloy-tuloy na? In Jesus' name. Alam niyo ba, LRCLA, napaka-bless niyo. Kanina habang nagpe-praise and worship tayo, sabi ko, sobrang blessed ng LRCLA. Alam niyo bakit? Sabihin niyo nga bakit? Kasi dito sa lugar na ito, hindi pa kayo nire-restrictahan. Back in Abu Dhabi, it's our second week of doing our church service sa bahay lang. So, ang ginagawa namin, nag-pre-recording kami ng aming praise and worship. Tapos, merong magpipreach ng live. Pero makikita mo lang si pastor through Zoom. Sa cellphone lang, sa TV lang. Pero dito sa lugar na ito, you have all the freedom to dance, to shout, to jump. Amen? Kaya napaka-bless mo. Sabi mo nga sa katabi mo, sobrang blessed pala natin. Amen? Kaya LRCLA, samantalahin niyo po yung bawat segundo, bawat minuto, bawat oras na nandito kayo sa lugar na ito. Kasi hindi lahat ng congregation merong gantong kalayaan at opportunity. Amen? Kaya tonight, I pray and I declare, amen, na lahat ng kailangan ibubuhos natin ngayong gabi. Amen ba? Lahat ng kailangan iiyak natin ngayong gabi. Amen? Lahat ng kailangan isisigaw natin ngayong gabi. Sulitin natin yung kalayaan na binigay ng Panginoon dito sa LRCLA. Amen ba? Amen? So before we start, alam ko, tayo ay very excited na. But, gusto ko munang pasalamatan. Give me a little more minute lang. Just to thank the people na gusto kong i-appreciate at pasalamatan. Okay lang ba tayo doon? Amen? First of all, gusto kong pasalamatan, syempre, yung pamilya natin from LRC Abu Dhabi. Palakpakan naman po natin sila. Amen? Thank you, Lord. Salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong suporta. Amen? Alam niyo ba na karamihan po sa kanila ay galing pa pong duty. Pagkagaling ng duty, diretsyon na sa may sasakyan, biyahe na. Amen? Yung iba po sa kanila talagang nagmakaawa sila sa mga boss nila na pwede bang magpa-off muna, magpa-leave muna. You know why? Kasi gusto po nilang mabisita yung pamilya nila dito sa LRC. Amen? Gusto nila kayong makita, gusto nila kayong makasalamuha. Amen? Kaya salamat LRC Abu Dhabi sa inyong suporta. And of course, syempre hindi mawawala sa listahan ko, gusto kong pasalamatan ang talented at anointed na musicians, singers, and dancers po ng LRC Abu Dhabi. Hindi po ako nagyayabang, amen. Sadyang pinagmamalaki ko lang po sila, amen. Ito pong mga taong to, ay binigay po, pinagpala kami ng Panginoon with these kinds of musicians, worship leaders, singers, and dancers. Alam niyo po ba yung dalawang dancers dito, dalawa lang sila. Alam niyo po ba na kanina lang sa sasakyan, napag-usapan na, sige na, sayaw na kayo. Amen? Parang praktisado, tama? Amen? Palakpakan naman po natin ang Agos Worship Team. Maraming salamat, Agos. Maraming salamat, Lord. And of course, si Kuya Mark, special mention ko to kasi simula kanina hanggang sa dulo, siya yung makakasama ko dito sa harapan. Palakpakan naman po natin si Kuya Mark. Ang pianista po, isa sa pianista ng LRC Abu Dhabi. And of course, lahat ng driver, lahat ng magpupuyat, mamaya, paghatid nyo pabalik sa bahay, maraming salamat po sa buhay nyo. And syempre, ito na, gusto kong pasalamatan, amen. Ang inyong tatay, ang inyong mama at papa dito sa LRC. Alay, palakpakan naman po natin sila. Kay Pastor, Mami Marisa, maraming salamat po for this opportunity, this privilege po na makatayo po muli for the second time around dito sa pulpit ng LRCLA. Palakpakan nga natin ulit yung guwapo, magiting, humble, spirit-filled na nanay at tatay niya dito. Thank you po, thank you ulit, Pastor. Amen. And syempre, I would also like to thank my dad, ayan, ang ating poging pastor from LRC Abu Dhabi naman. Daddy, salamat sa pagsama sa akin dito. Alam niyo, he could have stayed in Abu Dhabi para makita niya na magturo yung isang primary leader niya. He could have stayed there sa mga talagang tinutuba niya, yung mga sheeps niya. Pero pinili niya pong makasama yung biological na anak niya. Kasi nakakakilig. Kasi sabi niya, gusto niyang marinig for the first time itong ituturo ko. Kaya salamat, Daddy. Pasalamatan naman po natin ang Panginoon sa buhay niya. Kay Mami Grace, hindi po natin siya kasama ngayon. Pero naniniwala ko in her spirit. Kanina pa siya intercede and pray ng pray. Amen? So, very soon,
thank you for allowing us, yung musicians, singers, music team ng LRCLA. Salamat po sa pag-aalaw sa amin na kami muna ang tumugtog ngayong gabi. Amen? Di ba maganda? Kasi at least pahinga muna kayo ngayon and you get to experience the fullness of God tonight. Amen? Okay lang ba yan? So salamat Panginoon, salamat LRCLA. And of course, ito na last na. Amen? Gusto ko pong pasalamatan itong hindi siya tao, hindi siya bagay, pero Diyos siya. Amen? He is the last on the list of my people na gusto kong pasalamatan. Tonight, lastly, I would like to thank the Holy Spirit. Do you know the Holy Spirit? Sino dito yung nakakilala sa Holy Spirit? Taas kamay. Amen? I would like to thank the Holy Spirit. Alam niyo bakit? Naniniwala ako that everything would be so dry, so powerless. Walang kwenta ang lahat kung wala ang banal na Espiritu sa lugar na ito. So I would like to create time and space para bigyan naman natin ng papuri ang Panginoon. Come on, yung palakpak na hindi para sa artista, yung palakpak na para sa banal na Espiritu, para sa Diyos na nagbigay ng kapangyarihan, Diyos na nagbigay ng anointing, Diyos na nagbigay ng kalayaan. Hallelujah! Thank you, God. Kahit mag-exhort lang ako ng 10 minutes dito, closing prayer na tayo, basta may Holy Spirit sa kalagitnaan natin, uuwi tayong punong-puno. Amen? Kaya salamat, Holy Spirit. Sabihin mo nga, thank you, Holy Spirit! Amen? Can we have a short moment of prayer? Alam ko nakasettle na kayo, pero naniniwala akong deserve ng Panginoon yung adoration sa reverence natin. Pwede bang tumayo tayong lahat? Let's have a short moment of prayer. Nalilid ako ng Panginoon na tayo ay magdasal muna. Can you close your eyes? Come on, as you close your eyes, naniniwala ako na hindi natatapos ang Panginoon sa praise and worship kanina. Do you believe that? Amen? At this very moment, habang nakapikit ka, gusto kong magpabukas ka ng puso sa Panginoon. Mamaya, ipagdarasal kita, pero ngayon, I want you to pray in your spirit. Come on your own words, in your own mouth. Sabihin mo, Lord, lately, sobrang busy ko. Minsan, hindi na po kita nararamdaman, Panginoon. Lord, nag-a-attend ako ng simbahan, nag-a-attend ako ng cell group, nagbabasa ako ng inyong salita, Panginoon. But there are times, Panginoon, na pinanghihinaan ako. Hindi kita maramdaman minsan, Panginoon. But Father, tonight, we declare, Lord God, that you won't disappoint, God. Hallelujah. Hindi niyo ako narinig, Alain. The Lord won't disappoint tonight. Hindi ka bibiguin ng Panginoon ngayong gabi. Hindi ka aalis ng lugar na ito na hindi pinalaya, hindi transfer, hindi binago ng Panginoon. Thank you, God. Father, I pray that you release an anointing that will make preaching easier, God. You release an anointing, God, that will set your people free tonight, Lord. Release an anointing, God, that will deliver someone tonight, Panginoon. Palayain mo ang kailangan lumaya. Pagalingin mo ang kailangan gumaling. Come on. Lahat ng nakakailangan sa Panginoon, sumigaw ka, Lord. Ibalik mo kami sa unang beses na na-encounter ka namin. Ibalik mo kami sa unang beses na na-in-love kami sa inyo, Panginoon. Tonight, we will be going out of this place, God. So full of your Spirit, God. So full of your presence, Lord. Naniniwala kami na ang enkwentro kasama mo ay hindi natatapos sa 3 araw namin sa Encounter God Retreat, Lord. Even tonight, right at this time, Lord, right at this very place, Panginoon, mai-encounter ka namin, O Diyos. Thank you, God. Come on, palakpakan mo, O Diyos. Kung naniniwala ka, come on, give Him the praise. Thank you, Lord. To you be all the glory and honor. Sumigaw lahat ng mga anak ng Diyos. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Come on. You can sit down. Hallelujah. Naniniwala ako ngayong gabi magpapakilala ulit ang Lord sa atin. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Sino dito yung may kagustuhan nun? Nakilala mo na yung Diyos, pero gusto mo mas makikilala mo siya ngayong gabi. Amen? At alam nyo ba na ang Lord mismo, I am confident in this,
ang Lord mismo ang mag-i-introduce ng sarili niya sa iyo ngayong gabi. Amen. So as I speak tonight, I pray na kung paano binuksan ng Panginoon yung puso natin during praise and worship, ganon din bukas ang puso natin para sa salita ng Panginoon. Are you ready, LRCLA? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba tonight? Amen. Amen. So tonight, wala nang paligoy-ligoy pa. Amen. Ang ating pag-uusapan po for the very first part ng ating preaching ay isang karakter sa Old Testament na most probably ay kilala nyo na. Amen? Pero para sa mga hindi nakakilala sa Kanya, let me introduce Him briefly, precisely, and shortly tonight. Are you ready? Amen? Narinig na po ito ng LRC Abu Dhabi, pero nagdadasal po ako sa Panginoon in my spirit na kung paano po nila naranasan ng Lord nung tinuro to sa Abu Dhabi, ay mas maranasan nila kasama ninyo ngayon sa LRCLA. Amen? So tonight we will be talking about, next slide, King Nebuchadnezzar. Sabihin nyo nga, King Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar. Mas malakas naman, King Nebuchadnezzar. Sino po dito yung nakarinig na ng pangalan ni King Nebuchadnezzar or nakakilala sa kanya? Taas nga kamay, taas. Okay, so karamihan narinig pero madami ding hindi pa. Amen. So ito pong si King Nebuchadnezzar, obviously, siya po ay isang hari. Sabihin nyo nga, hari. And ito pong si King Nebuchadnezzar, he was a powerful king. In fact, ang tawag po sa kanya, he wasn't just a king, he was the king. Amen, amen. Parang wala akong naririnig na alin. Amen. Pag sinabi, para mas maintindihan natin, pag sinabi nyo, she is the Christina May Daquel, mas bigatin yun kesa dun sa she is Christina May Daquel. Tama? So for King Nebuchadnezzar, he wasn't just a king, he was the king. Sabihin nyo nga, the king. Siya po ay may malakas na army, malaki po ang kanyang sinasakupan, amen, at mayaman po ang kingdom nitong si King Nebuchadnezzar. In fact, sobrang prideful po nitong si King Nebuchadnezzar kasi halos lahat nasa kanya na. At alam natin, kapag ang lahat ay nasa iyo na, pride grows. Alam niyo yung pride? Amen? Nagkakaroon ng pride. At sa sobrang prideful po ni King Nebuchadnezzar, sana kasama ko kayo habang nagkikwento ako, amen? Sa sobrang prideful niya po, wala siyang takot na nilusob niya or kinonquer niya ang bayan ng Diyos, which is Jerusalem. Wala siyang takot. Imagine, alam niyang bayan ng Diyos, pero nilusob niya ito. Kinonquer niya ito. At si King Nebuchadnezzar po, take note ha. Si King Nebuchadnezzar yung klase ng hari na kapag hindi ka sumunod sa kanya, patay ka. Hindi lang patay na panakot, patay ka. As in literally, kukunin yung buhay mo. Pero alam niyo ba that besides his power, beside his riches, ang buhay po ni King Nebuchadnezzar ay patunay na kahit gaano ka kayaman, pag ang Diyos na ang nakaharap mo, lahat ng tuhod luluhod. Lahat ng bibig magsasabing yan nga yung Diyos sa buhay. Amen? So this is true in the story of Nebuchadnezzar. He was prideful. He was the king. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, tiklop po ang isang King Nebuchadnezzar. Amen? So para mas makilala pa natin siya, hindi ko na ilalagay yung verses para hindi tayo humaba. Points by points na lang. So kasama ko pa ba ang LRCLA? Yeah! Tingnan niyo, sabi dito, si King Nebuchadnezzar daw po, one night, he had a strange dream. Sabihin niyo nga, strange dream. Strange dream. He was disturbed by it. So nabagabag po si King Nebuchadnezzar sa panaginip na yon. So ang ginawa ni King Nebuchadnezzar, he called the fortune tellers, mga manghuhula, mga magicians, mga sorcerers, mga wizards, para ma-interpret po kung ano yung ibig sabihin ng panaginip niya. Amen? Naranasan niyo na bang managinip na hindi ka mapakali kasi feeling mo may ibig sabihin? Amen? Ako lagi ko po yung nararanasan. So, ito po yung nangyari kay King Nebuchadnezzar. Nabagabag siya, natakot siya, he was disturbed by it. Kaya ang ginawa niya po, nagpatawag siya ng mga manghuhula, ng mga witch, yung mga nagbabasa ng mga tarot cards, maganyan. Amen? Amen. But ang sabi dyan, none of them
interpret the dream. Can you follow me? Amen. But until, shortcut na to, Daniel came. Sabihin nyo nga, Daniel came. Minsan pa, Daniel came. Si Daniel po, sa mga hindi nakakakilala, he was a man and a servant of God. Si Daniel po ay punong-puno ng wisdom, ng katalinuhan na galing sa Panginoon. So ngayon, since walang magician, walang mga manghuhula ang makapag-interpret ng panaginip ni King Nebuchadnezzar, dumating si Daniel at si Daniel po ang nakaintindi at nakapag-interpret ng panaginip ni King Nebuchadnezzar. Amen. Pero ang tanong, ano nga ba yung panaginip? Sino dito yung mga chismosang gustong malaman yung panaginip? Taas kamay! Amen! Ayaw nyo aminin, no? Ayan, yung mga gusto na lang, taas kamay! Hindi na chismosa. Ayan, sabi dito, King Nebuchadnezzar's dream. So, point by point na lang para hindi mahabang basahin. Ang panaginip po ni King Nebuchadnezzar ay ito. He saw a giant statue. Ang sabi dyan, yung statue po na yon ay merong ulo or head ng ginto. Yan, makikita nyo po sa illustration natin. Tapos meron siyang chest and arms of silver, gold dito, silver dito, tapos meron siyang belly and thighs of bronze. Tapos sa susunod na part, sa bandang ibaba, nakakita po siya ng legs of iron, feet of partly, half-half siya, iron, and partly clay. So pinag-aralan ko po to, ni-research ko to, anong ibig sabihin or paano in-interpret ni Daniel yung gantong panaginip. Amen. Again, kagaya ng sabi ko kanina, Daniel was full of wisdom. Praise the Lord. So naintindihan niya itong panaginip na ito. So ang ibig sabihin po ng panaginip, sabi dito, ang pagkaka-interpret po ni Daniel, all eyes here, tignan niyo po yung screen. Yung ula daw represents the kingdom of King Nebuchadnezzar. So ito yung kingdom niya, ito yung pinagaharian niya ngayon. While yung other parts ng body, simula leeg hanggang pababa, ito daw ay, it represents other kingdoms and empires. So nung kinausap po ni Daniel si Nebuchadnezzar, parang sinabi niya po kay King Nebuchadnezzar na hindi ka habang buhay nasa tuktong. Amen. Sinabi niya kay King Nebuchadnezzar na punong-puno ng pride, ang sabi niya, hindi habang buhay ang kingdom mo ay mananatiling nasa tuktok. One day, other kingdoms and other empires will rise after you. In short, sa simpleng salita, kasama ko pa ba kayo? Sa simpleng salita, parang sinabi ni Daniel sa harapan ni King Nebuchadnezzar, other kingdoms will rise after you. May expiration yung pagiging hari mo. Para niyang sinabi na one day, malalaglag ka din dyan at mas madaming kingdoms and empires ang papalit sa pinaghaharian mo ngayon. Amen? Do you get it? Nagigets ba natin? Amen? Tapos ang nangyari po nito, kinikwento ko lang sa inyo para makadako tayo dun sa main point natin. Pagkatapos po nito, I am very sure na si King Nebuchadnezzar ay somehow natuwa siya. Natuwa siya, na-impress siya kasi finally, lahat ng pinatawag ko, walang makapag-interpret, pero at this point, si Daniel nakapag-interpret ng panaginip ko. Tama? But then, naniniwala ako in my spirit habang pinag-aaralan ko siya na sa kabilang parte ng kanyang puso at isipan, si Nebuchadnezzar po ay na-offend. Imagine mo sabihin natin kay Pastor Jomar, kunwari, Pastor, ngayon, ikaw ang may pinakamalaking simbahan dyan sa LRCLA, pero darating yung panahon na mas madaming aakyat, mas maraming dadating sa tuktok kesa sa'yo. Matutuwa si Pastor Jomar nun, pero sure ako, at the other side ng kanyang puso, ma-offend, masasaktan siya. Amen. Tama ba? Tama. The same happened kay King Nebuchadnezzar. So since offended itong si King Nebuchadnezzar, ito na, papunta na tayo sa verses, ang ginawa niya po, kinontra niya yung panaginip. Sabihin mo nga, kinontra. Paano niya kinontra? Ang ginawa niya po, sabi dito, listen, ito na yung mga verses natin. King Nebuchadnezzar built a, ano daw? 90 feet high and 9
He set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. So hindi po matanggap ng puso niya na one day, merong papalit sa kanya bilang hari. So ang ginawa niya, kinontra niya yung panaginip, sabi niya, magpapatayo ako ng statwa ko. Amen. And take note, ang statwa po na ito ay hindi kagaya nito na hindi lahat gold. Ang pinatayo po ni King Nebuchadnezzar, simula ulo hanggang paa, gold. Amen? 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 At ang sabi dyan hindi lang statwa na kasing laki ng mineral water. Statwa na 90 feet high and 9 feet wide. Pag ito po ay kinumpute nyo o nilagay nyo in illustration, ito po ay kasing laki ng 9-story na building. Amen? Hindi kagaya ng villa, hindi kagaya ng 2-story na building, 9-story na building. At nung pinatayo niya to, it's as if sinabi niya sa buong mundo na walang makakapalit sa akin na kahit sinong hari. Nakikita niyo yung attitude ni Nebuchadnezzar? Amen? And para hindi tayo maligaw, ikikwento ko sa inyo, ang ginawa niya, hindi ko na ipapakita yung verse, ang ginawa niya, pinatawag niya lahat ng opisyal, lahat ng matataas na tao sa Babylonia. At ang sabi niya, halik kayo, i-dedicate natin yung statwa na pinatayo ko. Anong ginagawa natin kapag may bagong sasakyan? Pinapadedicate, kina-carbless natin. Anong ginagawa natin kapag may bago tayong tahanan, bagong flat? Pinapapunta natin si pastor, house blessing, dedication ng bahay. Tama? Kapag merong kakapanganak lang, nilabas yung bata, anong ginagawa? Ipapatawag si pastor, amen? Baby dedication. Tama? So, same po ang ginawa ni Nebuchadnezzar. Sabi niya, halik kayo, lahat ng matataas dito sa lugar na to at lahat ng mga normal at ordinaryong tao, we will dedicate this statue that I have made. Amen? And fast forward, ang sabi, when all these officials gathered for the dedication and stood in front of the statue. So imagine nyo pag-anayin natin yung ating mga utak. Amen? So ito yung statue, sobrang laki, 9-story building kalaki. Tapos lahat po ng tao ay nakapalibot doon sa statue. At ang sabi dito, a herald or a messenger. Ang sabi niya, he announced in a loud voice, people of all nations, races, and languages, you will hear the sound of the trumpets, followed by the playing of the oboes, lyres, zithers, and harps, and then all the other instruments will join in. Tapos ang sabi ng next verse, as soon as the music starts, you are to bow down and worship the gold statue that King Nebuchadnezzar has set up. So imagine sa mundo natin ngayon, kung si King Nebuchadnezzar pa rin ang naghahari, kunwari sa UAE, nasa banyo ka man, nagbabanyo ka, naliligo ka, nag-grocery ka, nagtatrabaho ka, ano man ang ginagawa mo, sabi, kapag narinig mo yung music, lahat ng tao, anumang bansa, anumang lahi, luluhod sa golden statue na pinatayo ni King Nebuchadnezzar. But you know what? Ito yung kakaiba sa storya. Ang sabi dito, anyone who does not bow down and worship will ano daw? Mas malakas, will ano daw? Into a blazing furnace. Immediately. Hindi mamayang after 5 minutes, hindi mamayang after 1 week, immediately. Pag hindi ka nakitang nakaluhod, itatapon ka sa nagbabagang apoy. At sabi ng verse 3 to 5, and so as soon as they heard the sound of the instruments, the people of all the nations, races, and languages bowed down and worshiped the gold statue which King Nebuchadnezzar has set up. There's one thing I've realized habang nag-meditate ako sa storyang ito. Na-realize ko na ang mga tao nung panahon na to ay under pressure. Imagine pag hindi ka sumunod, patay ka. Amen. So they were under pressure. So tinatry kong ilagay yung story sa buhay natin ngayon. At na-realize ko, sadly, tayong mga tao, kapag tayo pala ay under pressure,
bakit sobrang dali sa atin na i-compromise yung pananampalataya natin? Bakit kapag under pressure tayo, gipit na gipit tayo, bakit sobrang dali na lang na bitawan ang Panginoon? Kapag under pressure ka sa pera, gipit na gipit ka, 30 na lang o 20 ang laman ng wallet mo. Ang ginagawa mo, ipagpapalit mo ang Panginoon para sa part-time. Ipagpapalit mo ang Panginoon para sa sideline. Bakit? Kasi under pressure ka eh. Parang walang ganun sa Al-Aid. Siguro sa Abu Dhabi lang yun, di. No? Amen? Tama ba? Tama? Kapag under pressure tayo sa pagmamahal, Diyos ko, 30 ka na. Hanggang ngayon, nagdarasal ka pa rin. Panginoon, nasan na siya? Panginoon, nasan na? Lahat ng kaibigan ko, lahat ng kabatchmate ko, may asawa na ako, wala pa. Lahat sila may anak na, bumabiyahin ng ibang bansa ako, kahit hello man lang sa chat box ko, wala. Pag under pressure tayo sa relasyon, anong ginagawa natin? Minamahal mo yung hindi dapat mahalin. Minamahal mo yung tao kahit hindi ka sigurado. Minamahal mo kahit hindi sigurado sa'yo. Minamahal mo kahit alam mo na hindi naman yun yung binigay para sa'yo. Yan ang nangyayari kapag tayo ay under pressure. Ano bang kinaka-under pressure natin? Pag under pressure tayo sa sistema ng mundo, di ba ang daming trending ngayon, amen? Kapag nakita ka sa Facebook na sexy ka, kita yung balat mo, ang iksi ng shorts mo, ang iksi ng skirt mo, ang daming likes niyan. Pero mag-post ka ng picture na nasa simbahan ka, kayo-kayo lang ang maglalikean niyan. So ang ginagawa ng taong nagsisik ng validation at acceptance sa Panginoon, sasabay siya ngayon sa mundo. Makikitrending siya, makikitiktok siya, yung sayaw na malaswa, isasayaw niya, hindi niya lang isasayaw, ipopost niya pa. Amen? Amen? Tapos magbibihis siya na parang bihis ng mundo. Bakit? Kasi under pressure siya eh. Gusto niya madaming likes, gusto niya madaming nagmamahal, gusto niya madaming nag-appreciate, madaming nagko-comment. Di bali nang disapprove ako ng Panginoon, basta hindi ako outcast sa mundo. Yan yung mindset ng mga under pressure. So the question is, Al-Ain, LRC Al-Ain disciples, kasama na ang Abu Dhabi, bakit kapag under pressure tayo, sobrang bilis na lang nabitawan ng Panginoon? Bakit? Na problema ka lang kasi 1 week kang hindi sinahuran, ayaw mo na mag-attend. Sabi mo sa katabi mo, bakit? Kapag ang tao under pressure, makinig kayo, kapag ang tao po ay under pressure, alam nyo bang lumalabas dyan ang tunay na pag-uugali? Kapag ang tao under pressure, lumalabas po ang tunay na puso at karakter niyan. Ako, siguro makikita nyo, tahimik, hindi masyado namamansin. Pero alam nyo ba, kapag under pressure ako, tapos para akong nagtatrabaho on a ticking bomb, yung nagmamadali, alam po yan ng mga malalapit sa akin, lumalabas po ang ugali ko. Lumalabas ang pagiging masungit ko, ang pagiging maldita ko. Aminin nyo, kayo din, o ako lang yung masama dito. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mong ikaw din yata yan eh. Familiar. Familiar. Tingnan niyo yung sabi ko dito. Pressure will reveal who you prioritize. Ano daw? Ay, hindi ako narinig. Isa pa, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1, go! It will reveal your heart. It will reveal your Christianity. Tunay ka bang Kristiyano o hindi? It will reveal who you serve, what you serve, sino ang Diyos mo, sino ang priority mo. It will reveal your obedience. Amen. Sabi mo sa katabi mo, it will reveal your obedience. Makikita kung totoo bang sumusunod ka o nagsusunod-sunuran ka lang. Amen? Tama, tama. Amen? At ang nangyari po sa mga susunod na verses, meron pong lumapit na tao kay King Nebuchadnezzar. Ang sabi niya dito,
Your Majesty, nagsumbong siya. Sabi niya, may 3 Hudyo na hindi sumusunod sa utos mo. They pay no attention to you, O King. Your Majesty, Haring Nebuchadnezzar, lahat ng tao of all nations, races, and languages lumuluhod po dun sa pinagawa niyong golden statue. Pero meron pong 3 Hudyo. Ano yung English ng Hudyo? Hebrew boys. Amen. Hebrew. Meron pong 3 Hebrew na hindi po sumusunod sa inyo. Wala po silang pakialam sa inyo. Nakakasunod pa po kayo? Amen. Imagine, try to believe that story. Siguro kung nandun tayo, isa na din tayo sa lumuhod. At kapag merong nanatiling nakatayo, pagtitinginan natin, pag-uusapan natin, at definitely sasabihin natin, grabe no, hindi sila natatakot. Amen. Kilala nyo ba kung sino yung 3 Hebrew boys na ito? Kilala nyo ba? Sabay-sabay nga natin sabihin kung kilala nyo 3, 2, 1. Palakpakan mo yung katabi mo kung alam niya. Amen. Shadrach, Meshach, and Abednego. The next verses, the following verses, after pong may magsumbong, ang sabi dito, then Nebuchadnezzar flew into a rage, nagalit po si Nebuchadnezzar, and ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought before him. Pinatawag niya po itong 3 Hebrew boys. At ang sabi niya, when they were brought in, Nebuchadnezzar said to them, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you refuse to serve my gods or to worship the gold statue I have set up? Totoo ba na ayaw niyong lumuhod? I will give you one more chance. Sabihin niyo, one more chance. Isa pang pagkakataon to bow down and worship the statue I have made kapag narinig niyong tumugtog ang musical instruments. At tingnan niyo itong last line, napaka-importante. If you do not, you will immediately be thrown into a blazing furnace. And the next line says, do you think, LRCLA, listen, do you think there is any God who can save you? Tingin mo ba, Shadrach, Meshach, Abednego, merong Diyos na magliligtas sa inyo? Tingnan niyo yung pride ng isang King Nebuchadnezzar. Wala po siyang takot at wala siyang paniniwalang merong Diyos. Ito pong 3 Hebrew boys, kung titignan niyo, they were under pressure. At kapag hindi sila sumunod, may consequence, may kamatayan na nag-aantay sa kanila. At aminin mo o hindi, kung tayo yung Hebrew boys, luluhod na lang tayo. Tama ako hindi? Amen? Pwede mong sabihin sa Lord, Lord, ngayon lang, luluhod lang ako para maligtas ko yung buhay ko. Lord, luluhod ako for this moment, pero after nito, Panginoon, babawi ako, promise. Tama? Pwede nating sabihin yon. Pero tingnan nyo po, ito na, papunta na tayo sa exciting part. Sabi mo sa katabi mo, papunta na tayo sa exciting part. Tingnan nyo po itong susunod na verse. Shadrach, Meshach, and Abednego replied, Oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. Hindi na po namin kailangan makipaglaban. If we are thrown in the blazing furnace, listen ha, listen. The God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. Akala natin powerful na to, pero mas powerful to. But even if He doesn't. Hallelujah. Even if He doesn't, we want to make it to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. In Tagalog, hindi man kami iligtas ng Panginoon namin, hindi pa rin kami luluhod. Amen. Namula ang mukha ni Hari Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit. Sabihin niyo nga, 7 ulit. Isa pa, 7 ulit. 7 times hotter. According to
meaning. Pag pinag-aralan niyo po yung 7 ulit, we are talking about 12,000 Fahrenheit. At pag sinabing 12,000 Fahrenheit, ito po ay katumbas ng 3,000. Sabihin niyo, 3,000. 3,000 times hotter than the surface of the sun. Kung ako si Shadrach, si Meshach at Abednego, sorry Lord, luluhod po muna ako. Tama. Nakakatakot to. Hindi lang to simpleng apoy na lutuan. Hindi lang to oven. Hindi lang to sangkalan. Ito po ay 7 ulit na pinaapoy at mas pinainit. And imagine, 3,000 times. Hindi 3 times, hindi 300, 3,000 times hotter than the surface of the sun. At ang ginawa po sa kanila, ginapos sila, tinali at tinapon sa nagbabagang apoy. And ang sabi dito, then he ordered some of the strongest men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego. Take note ha, strongest men. Sabihin nyo nga, strongest men. Strongest men. Amen. Ibig sabihin, ito yung mga pinakamalalakas na army ng King Nebuchadnezzar. So they tied them up and threw them into the furnace with their shirts. Suot pa rin po nila lahat ng garments nila. Shirts, robes, caps, and all other garments. And because the king, in his anger, dahil galit na galit siya, he demanded such a hot fire in the furnace, the flames killed the soldiers as they threw the men in. Hallelujah. Amen. Yung strongest men ni King Nebuchadnezzar, hinatid lang si Shadrach, Meshach at Abednego doon lang sa pinto. Patay. Imagine nyo gano'ng kainit yun. Wala ka pa sa loob, patay ka na. Then sabi dito, then Shadrach, Meshach, and Abednego, still tied up, ibig sabihin nakagapos pa rin sila, fell into the heart of the blazing fire. And you would think, okay, tapos na. The story is over. They obey, and yet they are in the fire. Tapos na ang kwento. Panginoon, sobrang unfair mo naman. Sumunod sila sa'yo, naging faithful sila sa'yo, pero bakit sila hinayaan na mapunta sa apoy? Lord, I obeyed. And yet, why am I in the fire? Lord, nag-church ako every Friday. Submissive ako sa pastor ko, submissive ako sa leader ko. Nakapag-encounter na ako, nagde-devo ako, hindi ako nagkukulang sa oras ko sa'yo. But why am I in the fire? May kasama ba ako dito? Amen? Lord, nag-obey naman yung 3, pero bakit mo hinayaan? Why did you allow these 3 faithful men to be thrown in the fire? Lord, parang ako, faithful ako, Lord. Sumusunod ako, Lord. Nagtataas ako ng kamay. Hindi po ako nag-chismis. Ikaw lang po ang gusto ko sa buhay na to. Pero bakit ako nasa apoy ngayon? Nung panahon na walang-wala ako, kahit walang-wala ako, nagbibigay ako, Panginoon. Lord, sabi niyo sa Malakay 3:10, if you will just give, tignan mo, test me in this and I will open the floodgates of heaven. Pero bakit ngayon, Lord, 20 lang yung laman ng wallet ko? Amen? Lord, sabi niyo kapag sumunod ako, ang protection niyo nasa akin, nasa pamilya ko, nasa anak ko. Pero bakit ngayon yung nanay ko sa Pilipinas nasa ospital? Bakit yung anak ko ngayon walang pang tuition fee? Bakit ngayon meron akong bagong diagnosis sa doktor na may sakit ako? Why am I in the fire? Sabi mo sa katabi mo, this message is for you. Amen? Lord, sumusunod naman ako, pero bakit ako nandito? Sino dito yung tingin niya? Yung message ni Lord tonight ay para sa Kanya. Taas kamay! Sumigaw na, hallelujah! Kung tingin mo, nangangailangan ka ng mensaheng ito, I pray tonight na buksan ng Panginoon ang spiritual ears mo para hindi ako ang marinig mo ngayong gabi at ang Diyos ang marinig mo ngayong gabi. Nangungusap ang Panginoon ngayong gabi. Are you ready for point 1?
Obedience won't always lead to comfort. Hindi palibhasa sumusunod ka, hindi palibhasa tapat ka, hindi palibhasa hindi zero ang attendance mo. Hindi ibig sabihin nun, comfort na lang palagi ang buhay. Ang totoo, LRCLA, the more na sumusunod ka, the more na dadalihin ka dun sa sakit, the more na dadalihin ka sa apoy. Kaya kung ngayon you think you are in the fire, if you think you are struggling, buksan mo ang puso mo ngayon, ikaw ang kausap ko. If you think ikaw yung nasasaktan, umiiyak tuwing gabi kasi hirap na hirap. Sabi dito, your obedience, anak, won't always lead to comfort. So if you are in the fire, praise God because you are in the right place. Hallelujah. Tinatanong mo yung Lord, ba't ako nasa apoy? Bakit wala na naman akong trabaho? Wala na naman akong pang-visa? Lord, umiiyak ako tuwing gabi parang hindi mo ako naririnig. Sinasabi sa iyo ulit ng Diyos, your obedience, anak, won't always lead you to comfort. Sometimes, it is your very obedience that will lead you to the fire. Sometimes, yung mismong pagsunod mo pa, yun pa yung magdadala sa iyo palapit sa apoy. Kaya huwag kang magtaka kung nasasaktan ka ngayon. Huwag kang magtaka kung nahihirapan ka ngayon. Huwag kang magtaka kung lahat sila masaya, ikaw lugmok ngayon. Because your obedience won't always lead to comfort. Your obedience won't always say na bed of roses ka na, maging maligaya ka lang, maging malaya ka lang. Hindi. It is sometimes your very obedience that will lead you to the fire. Hindi ibig sabihin, ito kasi yung mentality natin, church, kaya tayo ay nagagalit, nagtatampo sa Panginoon. Ang mentality natin, pag sumunod ako, meron akong pagpapala. Kapag nagbigay ako ng 10% ko, matik dyan ang floodgates of heaven. Sometimes, hindi ganon ang diskarte ng Panginoon. Your obedience, listen to me, your obedience won't always remove the fire. Sometimes it will lead you straight to the fire. The more na sumusunod, the more na sumasakit. The more na sumusunod, the more na humihirap. The more na nagdedevo, bakit lalong mas sumasakit, Panginoon? Your obedience won't always lead you to the fire. Dadaan ka sa apoy kasi tama ka. Dadaan ka sa apoy kasi righteous ka. Dadaan ka sa apoy kasi submissive ka. Dadaan ka sa apoy kasi sinusunod mo ang utos ng Panginoon. Dadaan ka sa apoy kasi mahal mo ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, normal yan! Normal yan! Remember si Job? Si Job, the most blameless man on earth. Grabe, ang Lord mismo ang nagpangalan sa kanya noon. What a privilege to be called the most blameless human being on earth. Pag sinabing blameless, hindi nagkakasala, hindi nagkakamali. Perfect, flawless. Pero ano nangyari kay Job? Sa mga nakakilala kay Job? Sa isang araw, tanggal lahat ng pinaghirapan niya. Tanggal lahat ng mahal niya. The most blameless man. Kapag blameless ka, ibig sabihin, faithful ka din sa Panginoon kasi blameless ka eh. Pero bakit kaya hinayaan ni Job, ay hinayaan ng Panginoon na si Job ay mawalan ng pinagkakakitaan, livestock? Namatay kanyang mga anak, reputasyon niya nasira, asawa niya, kinakahiya siya. Bakit kaya? Have you ever thought of that? Lord, why did you allow it? Tanong nga natin ng Panginoon ngayon, sabihin mo, Lord, why did you allow it? Amen? He allowed the enemy to test his son Job. Narinig niyo ba yung sinabi ko? Allow. Sabihin niyo nga, allow. Sabihin mo pa, allow. Pag sinabing allow, pinayagan, pinahintulutan ng Panginoon na mahirapan yung anak niya. Lord, bakit? Amen? Sabi ng Lord, sige, subukan mo, pero huwag mo lang sasaktan. See, sometimes God will intentionally allow
allow the fire. Sasadyain ng Panginoon na saktan ka. Sasadyain ng Panginoon na kunan ka. Sasadyain ng Panginoon na tanggalin yung mga bagay na pinaghirapan at minamahal mo. Just like Shadrach, Meshach, and Abednego, they were faithful. Kung ikaw, tatay, nakita mo yung anak mo, grabe, sobrang tapat sa akin. Pero bakit ko hinayaan na sila ay matapon sa kaapoy-apoyan? Tingnan niyo, sabi ko dito, sometimes, the righteous suffer not because they are weak. Hallelujah, amen? But because they are so trusted. Naghihirap ka, hindi dahil may ginawa kang mali. Nasasaktan ka, umiiyak ka, nagsastruggle ka kasi may ginawa kang tama. Amen? Sabi mo, Lord, why am I here? Wala na naman akong pang-process ng visa. Ito na naman ako, Panginoon. Akala ko siya na yung dawan, pero nasaktan na naman ako, Panginoon. Sometimes, He will intentionally hurt you because He trusts in you. Pag nabasa niyo yung Book of Job, sabi dun sa Book of Job, i-shortcut ko sa inyo, sabi ng Lord, ang galing kasi parang normal na nagkukwentuhan lang po ang Panginoon at ang demonyo. Sabi ni Jesus kay demon, sa Satanas, sabi niya, anong ginagawa mo dito? Saan ka galing? Basahin niyo, yan talaga yung nakalagay. Tapos sabi ng demonyo, wala lang, tinignan ko lang yung mga tao, inobserve ko lang sila, tinignan ko kung ano yung mga ginagawa nila. Right after that, anong sabi ng Panginoon? Have you considered my son Job? Amen. Kung iisipin mo, Lord, sa dinami-dami naman ng anak na pwede mong banggitin, bakit yung pinakamalinis at blameless pa? Bakit hindi mo banggitin si Judas? Bakit hindi mo banggitin yung pinakamakasalanan ng disipulo mo? Bakit kailangan mong banggitin yung perfect, tapat, mabait, mapagmahal na anak mo? Bakit si Job? But while I was praying, nagpe-pray ako, Lord, bakit? Kasi usual na natin naririnig, may purpose ang Lord, may purpose. Alam na natin to eh. Pero alam niyo, habang nagbabasa ako, para akong dinala ng Panginoon sa storya, narinig ko ang Diyos. Boses siya ng hindi lang Diyos, kundi tatay. Alam niyo, nung sinabi ng Panginoon yung, have you considered my son Job? Naranasan niyo na ba yung kapag may anak ka, for example, si Pastor Bob, kunwari, tapos merong event sa school, tapos sasabihin niya, isali mo yung anak ko dyan sa singing competition. Tapos sasabihin ko, hindi ko kaya yan, ayoko. Pero sasabihin ng tatay ko, hindi, kaya mo yan, ilista mo. Yun ang tunog ng Panginoon. Nung sinabi niya yung, have you considered my son Job? Binanggit niya kasi proud siya sa anak niyang si Job. Kaya kung tingin mo sinusubok ka ng kalaban, huwag kang mag-alala. Pinagkakatiwalaan ka, plus proud pa sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, proud ang Diyos sa'yo. Hallelujah! Habang binabasa ko to, Lord, sabi ko, proud ka kaya sa akin? Lord, kapag nag-uusap kaya kayo minsan ng demonyo, nababanggit mo kaya yung pangalan ko? Subukin mo yung anak kong yan. Kahit anong temptasyon ang hirap mo dyan, hindi babagsakin. Subukin mo yung anak kong yan. Tanggalan mo ng trabaho, tanggalan mo ng pera, hindi pa rin matitibag yan. Mag-a-attend pa rin yan, mag-self-group pa rin yan, magpupuri pa rin yan, hihingi pa rin yan. Sana proud din ang Lord sa atin. This is my prayer tonight, Lord. Sana proud ka din po sa anak mo to. Lord, sana proud ka sa akin. Sabihin mo nga yan sa Lord, Lord, sana proud ka po sa akin. Sana pinagmamalaki niyo po ako, Panginoon. Amen? Hindi sila basta tinapon sa apoy kasi pinaparusahan sila. Hinayaan ng Diyos na itapon sila sa apoy kasi naniniwala ang Panginoon na yung 3 anak ko na yan, iharap mo man ang kamatayan dyan, hindi luluhod yan. Hallelujah! So my question tonight is, can God trust you? Can God trust you? Nung ang Panginoon tinanggal niya yung lahat-lahat kay Job, this is what He said,
Lord gave, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord! Mawala man yung pinaghihirapan ko, God is still good. Mawalan man ako ng trabaho, God is still good. Para sa mga ilang beses na nakunan, nagtatry na magkaroon ng anak, mawalan ka man o malaglagan ka ng anak, paulit-ulit-ulit. Declare, God is still good. Praise the name of the Lord. Amen. Nung binigyan po sila ng chance ng King Nebuchadnezzar na sure ba kayo? Hindi kayo luluhod? I will give you second chance. Imagine na, ang sabi dun ng messenger, immediately itatapon na. Pero salamat kay King Nebuchadnezzar, nagtanong pa siya. Sabi niya, sure ba kayo na hindi kayo luluhod? But on the second time around, hindi pa rin lumuhod yung mga anak ng Panginoon. Amen? Sabi ko, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. But even if He doesn't, 4 words, 4 na letra, sobrang makapangyarihan. Kahit hindi niya ako iligtas, even if He doesn't. My question to you tonight is, can you still love in the midst of nothing? Can you still trust even in the midst of the fire? Can you still believe and say, Lord, I love you. Lord, salamat na nananampalataya ako kapag tinanggal at kinuha ang buhay ng anak mo? Can you? Kasi para kay Job, para kay Shadrach, Meshach at Abednego, even if he doesn't, kahit hindi ako sahuran, my God is still good. Hindi ako magkaanak-anak, my God is still good. Minsan wala akong makain, okay lang, my God is still good. Hallelujah, He will remain good. Though your seasons may change, your struggles may change, but the faithfulness and the goodness of God will always remain the same. Amen? I remember Kuya Mark and my disciple, Ate Nakme. Nasaan si Ate Nakme? Taas kamay. Si Kuya Mark. Ito po ay pinagpaalam ko sa kanila. Ikikwento ko for the second time around. Hindi ko na matandaan yung exact dates, pero alam ko nangyari yata ito ng May. Makinig po kayo. Nangyari ito ng mga bandang May po yata. One day, isang hapon, no, nasa sasakyan kami ni Gab, meron po kaming pupuntahan, meron kaming kailangan bilhin. Tumawag po si Kuya Mark kay Gab, si leader niya po si Gabriel, para sa mga hindi nakaalam. Tapos, makinig kayo, sabi ni Kuya Mark, sabi niya, Tay, okay lang po bang magkita tayo? Meron po akong importanteng sasabihin sa inyo. And alam niyo yung boses ni Kuya Mark ng panahon na yun, yung parang lugmok na parang sobrang bigat ng pinagdadaanan niya. Pero sabi ni Gabriel noon, sabi niya, sorry na, pwede kayong bukas na lang tayo mag-usap? Kasi meron kaming commitment ngayon na kailangan puntahan. Pero kung hindi mo kaya, sure ka ba na okay lang, na bukas na lang? Kung hindi mo kaya, pwede tayong mag-usap. Tapos sabi ni Kuya Mark, okay lang tayo, bukas na lang po, okay lang po. Pagka-end nung call, nagtinginan kami ni Gab. Iisa yung discernment namin. Sabi namin, buntis si Ate May. Yung asawa niya po, buntis. Sabi namin, buntis siya. Nagkukunwari lang siya na kunwari mabigat yung pinagdadaanan niya. Pero alam namin na ang ibabalita ni Kuya Mark, buntis si Ate May. They were going to have a baby. Tapos, hindi ko alam kung kailan ba yun, pero the next day yata or the next few days, I don't remember the exact dates, pero ganito yung nangyari sa storya. Nasa ospital sila Kuya Mark and si Ate May, magpapacheck up po sila para makita nila yung bata kung okay, kung anong kalagayan, kung totoo bang positive. So excited kami ni Gab, excited kami sa news. Tapos later on, tumawag ulit si Kuya Mark. Ang sabi, failed ang pregnancy. Hindi ko matandaan yung exact name nung surgery at nung kalagayan na nangyari, pero hindi po tama yata yung ectopic, yan. Amen? And then, kailangan na pong immediately tanggalin yung bata sa sinapupunan ni Ate May. And then, nung nalaman ko yon, on the spot,
right where I was sitting, sabi ko, Lord, bakit? These two are faithful children and servants of God. Si Kuya Mark, kung makikita nyo, sanay na po yung back and forth dito sa Abu Dhabi at Al-Ain. Siya ay kanang kamay po ng ating pastor sa Abu Dhabi. Amen? Dadalhin siya dito sa Al-Ain, dadalhin siya pa uwi. Minsan natutulog po yan sa parking lot nila kasi wala na po siyang naaabutang parking. Ganun po ka-committed itong mag-asawang ito. Itong disciple kong tong si Ate May, wala po akong makitang kahit anong masamang tinapay. Kahit sa disciple kong to. Ito pong dalawang ito ay faithful, tapat at kanang kamay po naming disciple ni Gab. Ito yung mga disciples na kahit nakatalikod kami, alam namin at sigurado kaming ipagtatanggol kami. Kaya sabi ko, Lord, bakit? Tapos, the following day, practice po ng worship team. After they heard that news, nag-attend pa rin po si Kuya Mark sa gawain. Kung ikaw yon, sasabihin mong okay lang po bang magpahinga ako? Kasi nasasaktan po kami mag-asawa, dadamayan ko po muna yung asawa ko. Pero, the night na nalaman nila na nawala na, hindi buhay yung kanilang anak, nakita pa rin namin sila sa gawain. The following day, nakita namin sa church service, nagliligaya, naglilid pa din, tumatawa pa din, nandun pa rin, nagpupuri pa rin sa Panginoon. Ito yung ibig sabihin ng even if He doesn't. Napaka-amazing ng Lord. Tignan niyo yung sabi, ito po screenshot ng message ni Kuya Mark sa akin. Sabi niya, at ito po yung salita na ipinatatak sa puso ko ni Lord na even if. Alam niyo, hindi alam ni Kuya Mark yung message kong to. May message na to beforehand pa. Tingnan niyo yung sabi niya, even if mawalan kami ng bagay o taong mahalaga sa amin, listen to me, maglilingkod pa rin kami kay Lord dahil siya ay mabuti. Even if kunin sa amin ang matagal na namin pinapangarap. Imagine, alam ko, si Ate Elaine, naranasan nila itong mag-asawa. Sobrang sakit po nito. Imagine, hindi po bagay, hindi po stuffed toy ang nawala sa mag-asawa. Ang nawala po, anak. Buhay. Pinangarap, pinagdasal, niluhod sa Panginoon. Pero ang sabi niya, even if kunin sa amin, ang matagal na namin pinapangarap, maglilingkod pa rin kami dahil siya ay ang aming provider. Even if kamuhian kami ng mundo, magpapatuloy kami sa paglilingkod dahil wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng Diyos sa amin, even in the fire. Sabihin mo nga, even in the fire. Palakpakan mo nga yung Diyos sa buhay ng mag-asawa ito. Come on, alam ko sobrang dami kong nakaranas na ito. At kung nandito ka pa ngayong gabi, ilang beses ka namunan, ilang beses ka nalaglagan, pero kung nandito ka pa rin, nakikinig ka pa rin sa akin ngayon, congratulations. Yan ang isa sa pinakamalaking achievement at success na nakatamo mo. Nandito ka pa rin, even in the fire. I pray na magkaroon po tayo ng puso na kagaya ni Shadrach, Meshach at Abednego. Magkaroon tayo ng puso na kagaya ni Job. Magkaroon tayo ng puso na kagaya nilang mag-asawa na even in the fire, even if I'm hurting. Alam niyo yung kantang Even When It Hurts ng Hillsong? Anong sabi sa lyrics nun? Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when my strength is lost, kahit wala na akong lakas, Panginoon, I'll praise you. Amen? Even when I have no song to sing, I'll still praise you. Even in the fire. Hallelujah. Come on. Palakpakan natin ang Diyos at sabihin mo nga, thank you, Lord. Nandito pa rin ako. Sabihin mo, nandito pa rin ako. Sabi nga ni Pastor Bob, I'm still here. Yes. Sabihin nyo nga, I'm still here. Sabihin mo sa kanan mo, I'm still here. Sabihin mo sa kaliwa mo, I'm still here. Hallelujah. Hinayaan ng Diyos na mangyari ang apoy para palayain ka. Hinayaan ng Diyos na mangyari yung apoy para ihanda ka. Ihanda ka sa bagay that no eyes, no ears, no mind has ever imagined.
Imagine ang piniprepare ng Panginoon sa'yo. Walang mata ang nakakita, walang tenga ang nakarinig, walang isip ang makakapag-isip. Ganon kalaki, ganon kaganda ang hinanda ng Panginoon para sa'yo pagkatapos ng apoy. Kaya praise the Lord, you're still here. Amen? Akala mo binigo ka na ng Panginoon nung nasa apoy ka. Imagine kung ako si Shadrach, Meshach, at Abednego, the moment na tumapak ako dun sa burning furnace, pwede kong sabihin sa Lord na, Lord, sobrang unfair naman. Kasi naniniwala ba kayo na sa sobrang powerful ng Panginoon, isang pitik lang ng kamay niya, pwedeng tumumba si Nebuchadnezzar, patay. Sa isang pitik lang ng kamay ng Panginoon, yung 10 times hotter, yung 7 times hotter, yung 3,000 times hotter than the surface of the sun, pwedeng biglang maglaho. Tumigil, walang usok, walang init, walang apoy. Pero bakit hindi hinayaan ng Panginoon? He allowed it. He allowed it. Akala mo nung nasa apoy ka, kunasyon mo ang Panginoon, wala na, tapos na. Endgame na to, wala na, kamatayan ko na to. Pero pinapangako at sinasabi sa bawat tao at anak ng Diyos sa lugar na ito. Sabi dito, wala dito. Pero ang sabi, if it's not good, then He's not done. Hindi niyo yata ako narinig, no? Sabi if it's not good, then He's not done. If it's not good, then He's not done. Kung hindi pa maayos yung sitwasyon mo, manalig ka, kumapit ka, because if it's not good, then He's not done. Declare it over someone tonight. Come on, kapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, if it's not good, then He's not done. If it's not good, then He's not done. Hanggat hindi pa maayos ang pinansyal mo, magtiwala ka. Hindi pa tapos ang Diyos. Hanggat hindi ka pa nagkakaanak, 10 years ka nang nag-aantay, 5 years ka nang nag-aantay, hanggat hindi pa maganda, hindi pa tapos ang Panginoon. Kaya habang masakit, sumunod ka. Kahit nahihirapan ka, sumunod ka. Kahit hindi pa okay, hindi pa klaro, ang labo pa ng lahat, sumunod ka. Because if it's not good, He is not yet done. Sabihin mo ulit sa katabi mo, He is not yet done. Amen? Lord, kahit nasasaktan ako ngayon, patuloy pa rin akong magde-devotion. Amen? Kahit nasasaktan ako ngayon, asahan mo, mag-a-attend pa rin ako every Friday. Amen? Kahit nasasaktan ako ngayon, patuloy pa rin akong magtataas ng kamay. Patuloy pa rin akong kakanta. Patuloy akong sasayaw at tatalon. Because if it's not good, He is not done. Remember. Next slide, please. Sabi dito, remember, faith and obedience is not proven in times of comfort. It is tested in the heat of the fire. Mapapatunayan anong klase ng anak ng Diyos ka, hindi sa panahon na okay ang lahat. Mapapatunayan kung anong klaseng anak ng Diyos ka kapag ikaw ay nasa gitna ng apoy. Kaya Lord, subukin mo ang bawat disipulo sa lugar na ito upang makita namin kung sino ang totoong servant, kung sino ang totoong disipulo, at kung sino ang totoong anak ng Diyos sa lugar na ito. In Jesus' name. Akala mo you are in the wrong place, but kapatid, you are exactly where you need to be. Lord, nandito na naman ako. Ito na naman ako. Faithful na naman ako. No. You are exactly where you need to be. Diyan ka. Kasi diyan ka pinesto ng ating Panginoon. Amen? So if you are in the fire, sino dito yung mga nasa apoy? Taas kamay. Taas kamay, taas kamay. Yung mga nasa-struggle, umiiyak, nasasaktan. Minsan nagkukulang, sumigaw. Amen? If you are in the fire, rejoice! Rejoice!
microwave. Ang sakit. Pero ito pumasok sa 7 times hotter na burning furnace. Unharmed. Yan ang anak ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, anak ba yan ng Diyos? In the fire, you are unbound and unharmed. Alam niyo ba, one good revelation, all ears, all eyes here. Napakagandang revelation nito. Bago po sila pumasok sa burning furnace, ang sabi ng verse, sila ay nakatali, nakagapos. But isn't it weird na nung nasa apoy na sila, yung tali nawala. Imbis na sila ay nakakulong sa loob, sila ay malaya sa loob ng apoy. Yan ang anak ng Diyos. Imbis na yung balat nila yung matunaw, imbis na yung mga garments nila ang masira, alam niyo kung anong nasira? The rope. Ang sabi so they tied them up. Pero dun sa verse na binasa natin kanina, they are unbound. They want to be unbound tonight. Amen. Gusto mo bang palayain ng Diyos ngayong gabi? Hallelujah. Milagrong mawawala ang anumang tali na nakatali sa inyong mga kamay ngayon. Anumang tali ang nakagapos sa inyong ngayong gabi. I declare and I pray tonight, you will go out of this place free in Jesus' name. Malayang, 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 malaya. In Jesus' name. Point 2 says, the fire was not to burn you, ano daw? But to free you. Hawakan mo nga yung balikat na katabi mo at sabihin mo, the fire was not meant to burn you, but it was meant to free you. Thank you, Lord. Thank you, God. Hindi sinunog ng apoy yung kanilang balat, yung kanilang damit. Ang sinunog yung bagay na gumagapos sa kanila. Hallelujah! Hindi sinunog at tinunaw yung kanilang balat. Ang tinunaw yung gumagapos sa kanila. Amen! So if you are in the fire, simple lang yan, kapatid. Gusto kang palayain ng Panginoon. Hallelujah! Gusto palayain ng Panginoon yung mga taong may nagbibihag sa kanila, may nagkukulong sa kanila, kasalanan man yan, wrong identity man yan, sitwasyon man yan sa buhay. Tonight, LRCLA, gusto kang palayain ng Panginoon. If your heart is open tonight, the Lord is faithful to free you tonight. Hallelujah! Amen? Amen? Gusto ng Panginoon na tanggalin yung mga bagay na hindi belong sa identity mo. Ano ba yung identity mo? Ikaw, anak ng Diyos. Wonderfully and fearfully, wonderfully made. Appointed to be a pastor. Appointed to be an apostle, a discipler, a leader of multitude. Ano yung mga gumagapos sa atin na gustong sunugin ng Panginoon? Yung insecurity mo. Yung mababa mong self-esteem. Yung pride mo. Yung puso mo na hanggang ngayon hindi pa rin marunong magpatawad. Yan yung mga bagay na gustong tunawin ng Panginoon ngayong gabi. Amen? Ang purpose ng apoy ay hindi para sirain ka, kundi ano daw? Kundi para palayain ka. Ang purpose ng apoy ay hindi para sirain ka, kundi sirain ang mga tanikala na sumisira unti-unti sa'yo. Hallelujah! Ang isang ginto, paano nalilinis? Nilalagay sa apoy. Ang purpose ng gumagawa ng ginto ay hindi para sirain yung ginto, kundi para tunawin yung mga dumi ng ginto. Para ma-perfect yung ginto. So if you feel like it is burning, if you feel like it is hurting, if you feel like, Lord, hindi komportable dito, tinutunaw at sinusunog lang ng Panginoon yung mga bagay na hindi para sa'yo. Amen? Kaya huwag kang matakot. The fire is just meant to refine you. It is just meant to purify you, to cleanse you. Kaya huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. The very thing na ginamit ni King Nebuchadnezzar na panakot para
kay Shadrach, Meshach at Abednego is the same fire na ginamit ng Diyos para palayain ang mga anak niya. The same fire na gagamitin ng demonyo sa buhay mo is the same fire na gagamitin ng Diyos para palayain ka ngayong gabi. Amen? Sigawan lahat ng mga gustong palayain ng Panginoon ngayong gabi. Oh, thank you God. Sometimes, God will allow the heartbreak. Sino ditong mga heartbroken? Pag sinabing heartbroken, hindi naman ibig sabihin hiniwalayan ka. Amen? Pwedeng heartbroken tayo sa anak natin, heartbroken tayo sa pamilya natin. Amen? Again, sino dito mga heartbroken? Amen? Yung masakit ang puso, may dinadamdam, umiiyak tuwing gabi. Amen? Sometimes, God will allow the heartbreak, ito specifically para sa mga hiniwalayan. Tignan mo yung katabi mo, baka may hiniwalayan dyan sa linya dyan. Amen? Para sa mga hiniwalayan. Sometimes, listen. Ay, yan. Pag love life, yan, dyan tayo magaling. Listen. If you have experienced heartbreak lately, sometimes, sinasadya ng Panginoon ang heartbreak. Kasi minsan, hindi natin iniisip, hindi natin inakala, hindi natin nare-realize, nakagapos na pala tayo dun sa karelasyon natin. Amen? Ang dependency pala natin, nasa karelasyon na natin. Wala akong lakas kasi wala yung jowa ko. Nangihina ako kasi hindi ko nakikita yung jowa ko. Amen? Hindi ako mag-a-attend kasi hindi din mag-a-attend ang jowa ko. Amen? Ang nangyayari, hindi natin namamalayan yung dependency natin na pupunta sa tao. So minsan, intentionally, God will allow the heartbreak para malaman mo, ma-realize mo, maalala mo, sino ba yung unang nagmahal sa'yo? Sino ba yung lumikha sa'yo? Sino ba yung nagpapalakas sa'yo? Sometimes, God will allow you to be jobless. Sino dito yung mga walang trabaho, taas kamay? Yung mga nagpa-part-time, ang dami. Amen. Pagpalain mo lahat ng naghahanap ng trabaho sa lugar na to in Jesus' name. Amen. Tingnan nyo, dito muna pala tayo sa heartbreak. Sabi dito, He didn't break your heart to destroy you. He allowed it to break what was breaking you. Tinanggal lang ng Panginoon yung pwedeng makapanakit ng anak niya in the future. So, tinanggal niya, pinalaya ka niya. Sino dito yung thankful na pinalaya siya ng Panginoon sa mga manloloko? Amen? Sa mga scammer? Amen? Tama? Again, kagaya na sabi ko kanina, God will allow you naman to be jobless. Yung mga walang trabaho dito, nauusap ang Panginoon sa'yo. Bakit kaya wala kang trabaho ngayon? Tanong niyo bakit? Kasi nung panahon na meron ka, nung panahon na meron ka, sabi mo sa Lord, Lord, you are my Jehovah Jireh. You are my provider, Lord. Salamat, Panginoon, ang yaman ko. Salamat, Panginoon, ang laki ng sweldo ko. Lord, thank you, Jehovah Jireh. Pero nung pinagpala ka na ng sobra-sobra, nung nagkaroon ka na ng bahay, nung nagkaroon ka na ng sasakyan, amen, nasusustentuhan mo na yung pamilya mo sa Pilipinas, ang laki na ng sahod mo, ang ganda ng kumpanya mo, kinalimutan mo yun, Diyos. Nung wala ka, doon ka nakakapagbigay ng 10%. Nung nagkaroon ka, nakalimot kang magbigay ng 10%. Nung wala kang trabaho, sige, attend. Nay, may gawain ba ng Tuesday? Attend ako, Nay. Nay, may gawain ba dyan ng Monday? Attend ako, Nay. Lahat gusto mong pasukan. Lahat gusto mong pagsilbihan. Pero nung nagkaroon ka, sorry, Nay, busy ako. Sorry, Nay, OT ako OT. 9 o'clock yung, labas ko. Alam ko naman 9 o'clock yung simula nyo, pero hindi na po ako makakahabol May ganun ba sa LRCLA? No, sa Abu Dhabi lang. LRC leaders, magsalita kayo. Meron. Amen? Hinahayaan ng Panginoon na mawalan ka muna ng trabaho para maalala mo nung panahon na walang-wala ka, merong Diyos na nagsustento sa'yo. Nung panahon na walang-wala ka, imagine
ng 500, 200, 300 habang wala kang trabaho. Saan galing yun? Anong milagro yun? Kailangan mo mag-renew ng pang-visa. Paanong milagro ka pa ulit-ulit nakakapag-exit at renew ng visa kahit walang laman yung wallet mo? Amen? So if you are jobless, the Lord just wants to remind you and to humble you. Anak, ako lang to, oh. Ako yung nag-sustain at kasama mo nung panahon na araw-araw kang hindi pumapasok kasi wala kang trabaho. Anak, ako yung nagpapakain sa'yo. Wala kang trabaho, anak, pero nakakahiga ka sa malambot na kama, malamig na kwarto. Anak, dahil sa akin yun. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon sa mga nakaranas ng milagro at ng pagpapalang ito? So, nire-remind ka lang para ma-realize mo that it was God all along. It was God in the beginning, it is God in the middle, it is still God at the end of the fire. It was God all along. So I declare and I pray tonight. Again, sino dito yung mga nakakailangan ng mensahe na to? Taas kamay, taas, 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 taas. I pray, receive, receive, receive. Huwag niyo ibababa. Receive it. I pray and I declare freedom from bondage, Panginoon. Freedom from bitterness, Panginoon. Freedom, Panginoon, sa puso na hindi pa rin marunong magpatawad, O Diyos. Freedom, Panginoon, from insecurity, God. And deliverance, Panginoon, from what has holding us down, Panginoon, in Jesus' name. Receive it tonight. Receive it tonight. Receive it tonight. Come on. Lahat na nakaka-receive, palakpakan mo, O Diyos. Thank you, God. We receive it, Lord. We receive it, Lord, in Jesus' name. Amen. At alam niyo ba that after this incident, hindi pa tapos ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Lord. Grabe na yung mga nireveal ng Lord, pero hindi pa tapos ang Lord. Patapos na tayo, we are on my last point. Alam niyo ba, na after ng lahat ng nangyari, nakalabas sila ng hindi sunog yung kanilang balat, hindi sunog yung kanilang mga damit. Alam niyo ba na yung Hebrew boys, they got promoted. They got promoted. Naririnig niyo ba ako? Na-promote sila. Grabe, pumasok sila sa apoy na sila yung ordinaryong Hebrew boys lang. Minamaliit, parang servant lang. Pero lumabas sila na promoted. Imagine! Sabi dito sa verse, that the king, ano daw? Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher positions in the province of Babylon. Palakpakan mo ang Panginoon. Grabe, pumasok ka na ordinaryo ka lang. Paglabas mo ng apoy, promoted ka. Sino dito gusto ng promotion? Amen. Hindi ka lang papalayain, ipopromote ka pa. So point number 3, this is our last point. God will use the fire as your platform for promotion. Hallelujah! Palakpakan mo, Diyos. Yung fire, yung sitwasyon, yung struggles na meron ka. God will use it as a stage. Bilang ehemplo, bilang stage ng iyong promotion. Akala ng kalaban sa apoy ka na ililibing. Akala ng apoy katapusan mo na sa apoy. Pero para sa Panginoon, He is just starting. May promotion. Hallelujah. They did not ask for promotion. They did not demand it. Hindi po sila nag-demand. Di ba tayo kapag may nagagawa tayo maganda para sa Lord, nagde-demand tayo? Lord, gusto kong ma-recognize sa church. Lord, gusto ko ng award. Gusto ko palakpakan ako. Gusto ko i-celebrate ako. Pero itong tatlong Hebrew boys, hindi sila nag-demand. Pero prinomote sila. So kung sino man ang kausap ng Diyos ngayong gabi, wala ka mang promotion, hindi ka man napapalakpakan every Friday, hindi man palagi nako-call out ang pangalan mo, don't worry, mag-serve ka lang! Mag-serve ka lang! Sabi mo sa katabi mo, mag-serve lang tayo! Huwag kang mapapagod, sabi mo, huwag kang mapapagod, mag-serve lang tayo! Sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayong gabi, anak, listen, listen, listen.
Anak, nakikita ko yung pagod mo. Anak, nakikita ko yung luha mo. Nakikita ko yung iyak mo. Nakikita ko minsan anak, burn out ka. Nakikita ko minsan wala kang gana. Anak, nakikita ko yung mga efforts mo na kahit may lagnat ka, nasa cell group ka. Kahit may nangyayari sa pamilya mo sa Pilipinas, nag-a-attend ka pa din. Anak, kita ko yan lahat. Do you believe that? Kita ng Panginoon yan lahat. And the Lord is promising to you tonight, on the other side of the fire, promotion is waiting for you. Elevation is waiting for you. Receive it, come on. Increase is waiting for you. Favors is waiting for you. May Diyos na nag-aantay sa'yo sa kabilang dulo. Hindi lang promotion, hindi lang increase, hindi lang elevation, hindi lang favors, hindi lang pagpapala ang nag-aantay para sa'yo. Ang nag-aantay para sa'yo, kilala niyo ba kung sino? Kilala niyo ba kung sino? Sabay-sabay natin isigaw yung pangalan niya in 3, 2, 1. Jesus! Oh, come on, give God praise. Thank you, Lord. May Diyos na nag-aantay sa'yo pagkatapos ng apoy. Psalms 23, in your darkest valleys, hindi ka mag-isa, kapatid. Jesus is there, holding your hand. Tinatapik ka, ini-encourage ka, anak, kaya mo pa yan, lakad pa, lakad pa. Isaiah, book of Isaiah says, in your deep waters, Jesus is with you. Hindi ka mag-isang lumalangoy. Merong Diyos na sumasama sa iyo, lumalangoy kasama mo. And in the fire, hindi ka tinignan ng Panginoon. Alam niyo yung Shadrach, Meshach, and Abednego? Hindi naman sila tinignan ng Panginoon mula sa kalangitan. You will know why later. Are you excited? Are you excited? Amen? Sabi dito, sometimes God allows the fire so others can see who kept you standing. Who kept you standing? Who kept you standing? Who kept you standing? His name is Jesus. Ang tunay na anak ng Diyos, habang umiinit, mas lalong inaanoin. Alam niyo, naumpisahan na to ni Gabriel kanina. Nabanggit po to ni Pastor Bob sa LRC Abu Dhabi. Sabi, ang bacon daw, sino dito mahilig sa bacon? Bacon. Mga pang-breakfast, ganyan. Ang bacon daw, niluluto yon, hindi na kailangan ng mantika. Amen? Kasi daw, pag sinalang mo yun, mapuproduce na siya ng sarili niyang mantika. Amen? The more na umiinit, the more na lumalabas yung mantika ng bacon. So, anong revelation sa'yo nito? The more na umiinit ang apoy sa paligid mo, the more na nagpuproduce ng anointing ang Panginoon sa buhay mo. The more na umiinit ang paligid mo, the more na ina-anoint ka ng Panginoon. Hallelujah! In the fire, you will be a leader. In the fire, you can be a pastor. In the fire, you can be an evangelist. In the fire, there is anointing. Sino dito gusto ng anointing? Hallelujah! Amen? I can smile in the fire because Jesus is with me. Saktong-sakto ang oras natin. Tapos na tayo. Pwedeng magpahinga muna tayo ng konti. Nakakapagod sumigaw na. Amen? In the next few verses, in the next few slides, magbabasa lang po ako ng tuloy-tuloy. And I want you to open your hearts. I want you to get ready to receive. Sabihin mo sa katabi mo, get ready to receive. Tapos sabihin mo, get ready to shout. Sabihin mo, get ready to praise the name of Jesus. At this very moment, sunod-sunod kong babasahin yung slide, tapos-tapos na tayo. But I know that the Holy Spirit is so ready to blow you away sa mga susunod na makikita at mababasa nyo. Are you ready? Ready na ba, LRCLA? Alam nyo ba, na kanina, sobrang dami nating nilagpasan na verses. Tumalon-talon lang ako. Pero ngayon, dadaanan
pagdadaanan natin, babasahin natin ng tuloy-tuloy. Are you ready? Let's go back to Daniel 3:21 to 23. Listen, all eyes here. Huwag muna kayong mag-notes, huwag muna kayong magsulat. All eyes on the screen. So they tied them up and threw them into the furnace with their shirts, robes, caps, and all their other garments. Ito yung binasa natin kanina. Then Shadrach, Meshach, and Abednego, still tied up, fell into the heart of the blazing fire. Tingnan niyo, ito yung mga hindi natin nabasa. But suddenly, get ready, Nebuchadnezzar jumped up in amazement and he asked his officials, "Didn't we tie up 3 men and throw them into the blazing furnace?" "Yes, Your Majesty, we certainly did," they replied. Get ready for the next few slides. Sabi dito sa Tagalog, bigla siyang tumayo sa laki ng kanyang pagkamangha. Tinanong niya ang kanyang mga opisyal, "Hindi ba," naririnig niyo ba ako? "Hindi ba 3 lang ang tinapon sa apoy?" Look, Nebuchadnezzar shouted, "Then why, hallelujah, then why do I see 4 men? Ang ginapos, ang tinapon 3, but why do I see 4 men walking around freely in the fire? They are not tied up, completely unharmed, and the 4th man," nababasa niyo ba ito? "The 4th man looks like a god." Verse 26 says, Nebuchadnezzar came as close as he could to the door of the flaming furnace. Lumapit si Nebuchadnezzar doon sa pinto at ang sabi niya, "Shadrach, Meshach," get ready, "and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here." Yung hari na hindi naniniwalang may Diyos. Remember what he said? "Is there any God that could save you?" Ang sabi na dito, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God. Then the high officers, officials, governors, and advisors crowded around them and saw that the fire had not touched them. Their hair was not singed, their clothes were not burned, and there were no smell of smoke in them. Lalabas ka sa apoy na hindi amoy-apoy! Lalabas ka sa apoy na hindi amoy-apoy! Lalabas kang nakangiti! Lalabas kang nagpupuri! Lalabas kang may galak sa puso mo! Hindi halatang galing ka sa apoy! Oh God! Amen? Then Nebuchadnezzar said, "Praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore, I make this decree," sabi ni King Nebuchadnezzar, "if any people, whatever their race or nation or language, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be torn limb from limb and their houses torn down." Galing sa bibig ni Nebuchadnezzar, "There is no other God who can rescue like this. The same God who was with them is the same God who is here in this place today. There is no other God who can save like this. Sapagkat walang Diyos na makakapagligtas katulad ng kanilang Diyos." Amen? Katulad ng aking Diyos! Katulad ng iyong Diyos! Thank you, Jesus! Tingnan niyo, sabi ko dito, you didn't survive the fire because you are strong. You did not make it through the storm because you are brave. You didn't make it this far because you are smart. You made it this far, get ready to clap, because there was another in the fire, and his name is Jesus! That's why the fire couldn't hurt you. That's why the storm couldn't drown you. The pressure
it will be given to you. If you keep on knocking, the door shall be open. And if you keep on seeking, you